Ang gitnang uri ay na-sterilize na. Karamihan sa mga tao ay iniisip na ang bumabagsak na birth rate ay tungkol lang sa pera. Kailangan ng mag-asawa ng dalawang kita para lang mabuhay at parang imposibleng magdagdag ng anak. Mali sila. Ang pinakamalalaking puwersang nagpapababa ng birth rate ay hindi digmaan, pagbabago ng klima o kahit ang ekonomiya. Ang mga ito ay buroklasya, mga regulasyon sa kaligtasan at mga desisyon sa pagpaplano. Ang totoong krisis ay hindi pa nga nagsisimula at halos walang nag-uusap tungkol dito. Nang umuwi ang mga lalaki mula sa digmaan, naging abala sila sa maraming paraan. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, nagkaroon ng malaking pag-angat sa infrastruktura at ekonomiya ng US. Ang saya ng makaligtas sa digmaan ay nagbigay sa maraming tao ng pakiramdam na tamang panahon na para magkaanak at marami ang nagpatuloy sa pagkakaroon ng mga anak. Nanatiling medyo matatag ang birth rate noong dekada 50. Pero hindi nagtagal ang baby boom at nagsimula itong bumaba noong dekada 60. Bumaba mula sa pinakamataas na 25.3 kada 1,000 tao tungo sa 14.76 na noong 1,978. At patuloy lang itong bumababa. Noong 2026, ang birth rate ay nasa 11.76, pinakamababa sa mahigit 70 taon, pero malayo pa rin sa pinakamasama sa mga mauunlad na bansa. Ang Pransya ay kasalukuyang nasa 10.76, habang ang Hapon ay nasa 6.76 na mas mababa pa sa replacement level. Hindi na talaga nagkakaanak ang mga tao. Bagaman hindi pa bumababa ang populasyon ng Estados Unidos, marami ang tumitingin sa mga trend at nagtatanong kung gaano kalala ang magiging epekto nito. Siyempre, ang Estados Unidos ay nasa bingit ng pinakamalaking retirement wave sa kasaysayan, habang ang mga boomer ay sabay-sabay ng tumatanda at umaalis sa job market. Kaya sino ang papalit sa kanila? Sa buong Estados Unidos, nakikita na natin ang epekto ng bumababang birth rate sa anyo ng mga bakanteng gusali. Ang Chicago ang sentro ng tinatawag ng mga tao na penomeno ng mga paaralang multo. Wala nang sapat na mga bata ang mga tagapangasiwa ng paaralan para mapuno ang lahat ng upuan sa mga gusaling inilaan nila para sa susunod na henerasyon. Isang pag-aaral noong Marso, 2026 ng Manhattan Institute ang nakatuklas na sa Frederick Douglass Academy High School na itinayo para sa mahigit 1,000 estudyante. 27 lang ang kasalukuyang naka-enroll. Hindi ito isang hiwalay na kaso. Sa buong Chicago, 255 na paaralan ang natukoy na hindi nagagamit ng husto, kung saan 145 dito ay higit kalahati ang bakante. Ngayon, nahaharap ang mga pamahalaang lokal sa mahirap na desisyon. Magastos at walang saysay ang pagpapanatili ng mga empleyado para sa mga paaralang kalahati lang ang laman, at marami sa mga paaralang ito ay nasa mahalagang mga lupain. Kaya pinipipili ng mga distrito na isarang mga paaralan, gamitin sa ibang paraan o ibenta ang lupa at ilipat ang mga estudyante. Pinakamapapansin ito sa mga elementarya, kung saan ang mga batang estudyante ay inililipat sa ibang paaralan na antala ang kanilang pag-aaral at pagkakaibigan. Pero kung kulang ang mga estudyante, hindi pagpapatuloy ng distrito ang operasyon nito dahil lang sa mabuting hangarin. Pero maaring ito ay simula pa lang na mas malaking problema. Hindi lang ito tungkol sa mga taong pinipiling huwag magkaanak. Ang mas malala, yung mga nagkakaanak ay hindi na nagkakaroon ng halos kasing daming anak gaya ng dati. Dati, karaniwan ang malalaking pamilya at madalas pa itong makita sa mga palabas sa TV at pelikula. Hindi lang ito nakakaliw, kundi pangarap din ng marami nun. Ngayon, parang science fiction na lang yon. Ang ideya ng Amerika na tutol sa malalaking pamilya ay nagsimulang lumaganap ng ilarawan ng isang mommy vlogger at aktivista na si Bethany Mandel, ang kakaibang catch-22 na kinasadlakan niya. Sinubukan niyang irehistro ang kanyang pamilya para sa membership sa isang community center. Si Mandel at ang kanyang asawa ay may 6 na anak, ngunit ang family membership ay para lang hanggang 4 na bata. Hindi naman talaga sinasadya ng institusyon na iwasan ng malalaking pamilya. Hindi lang nila inaasahan na kailangan nilang magbigay ng puwang para sa kanila. Ganon din ang kwento sa mga lungsod sa buong Amerika. Maraming magulang ang napapaisip kung bakit parang pinaparusahan sila ng sistema dahil sa pagkakaroon ng mas malaking pamilya. At ang nakakatawa, ginagawa raw ito para sa kaligtasan ng mga bata. Sa kabila ng mga usapan na mahirap magkaanak sa panahon na yon, ang totoo, hindi pa naging ganito ka-safe ang pagiging bata sa maraming aspeto. Bumaba na ang bilang ng namamatay dahil sa mga sakit ng kabataan, kabilang na ang cancer. Ang mga kaso ng pagdukot na umabot sa pinakamataas noong dekada 80 ay malaki na ang ibinaba, at pati na rin ang mga namamatay dahil sa aksidente ay nabawasan na rin. Bahagi ito ng resulta ng mas pinaigting na mga hakbang sa kaligtasan sa lahat ng dako, pero dahil din sa mga pagbabagong ito, mas naging mahirap ang magpalaki ng malaking pamilya. Ang pagkakaroon ng anak ay hindi lang basta dagdag na bibig na pakakainin. Ibig sabihin nito ay kailangan mong bumili ng mga espesyal na kagamitan, gawing ligtas para sa batang iyong bahay, at kadalasan ay kailangan mag-upgrade ng sasakyan. Bawat bagong sanggol ay nangangahulugan ng panibagong kuna, panibagong car seat, at kalaunan ay panibagong kwarto. Ang pagpapalaki ng isang bata hanggang 18 taong gulang ay umaabot sa humigit kumulang $300,000 sa US ngayon. Mahigit 10% ng halagang yon ay napupunta sa unang taon kung saan pinakamarupok ang bata. Para sa maraming malalaking pamilya, karaniwan na ang bagong anak ay ipinapanganak mahigit 1 taon lang matapos ang naunang bata. Ang 3 anak na wala pang 3 taon ng edad ay parang bangungot para sa maraming magulang ngayon. Bawat bagong sanggol ay nangangahulugan ng panibagong dagdag na pag-iingat sa kaligtasan, at sa ilang pagkakataon, hindi lang ito tungkol sa pagbili ng mga gamit. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng bahay na talagang sapat ang laki para matirhan ng mabilis lumaking pamilya. Pero ginagawa ng malalaking lungsod na imposible ito. Dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bahay, ang mga single family home sa mga suburb ay madaling umabot ng $500,000 kahit para lang sa unang bahay.
Bahay, para sa marami, parang isang pangarap na lang ito kaysa sa isang layuning kayang maabot. Dahil dito, milyon-milyong tao ang nagpapasyang mas madali na lang magrenta habang buhay kahit na ibig sabihin nito ay karamihan ng kanilang sahod ay mapupunta sa may-ari ng inuupahan. Pero kahit sa usaping yon, hindi rin madali ang makahanap ng perpektong lugar para magpalaki ng pamilya dahil unti-unti nang nawawala ang mga apartment na sapat para sa pamilya. Kahit anong gusali ng apartment na higit sa 3 palapag ay kinakailangang may 2 magkahiwalay na hagdanan. Sa oras ng sunog o iba pang sakuna, walang taong mapuputulan ng daan palabas. Nakakalungkot, ang patakarang ito sa pagtatayo ng gusali ay ipinanganak mula sa isang trahedya. Ilang siglong gulang na batas na epektibong nag-aalis sa gitna ng anumang gusali at nagpipilit ng mahahaba at makikitid na pasilyo. Ang natitira ay isang makitid na hanay ng espasyo sa kahabaan ng mga bintana at ayos lang ito para sa mga studio at maliliit na 1-bedroom na apartment. Pero kapag mas malaki na, nagiging problema na ito. Ang pinakahinahanap na apartment na yon sa lungsod ng New York ay ang may 3 kwarto. Halos kailangan na ito kung gusto ng isang pamilya na magkaroon ng maraming anak. Pero ang malalaking apartment ay hindi kalakihan ng kita. Dahil sa fire code at sa kita, mas kaakit-akit na hatiin ang gusali sa pinakamaraming unit na posible. Ang resulta nito ay isang pamilihan ng pabahay na hindi talaga ginawa para sa mga pamilya. Sa malalaki at bagong gusali sa lungsod ng New York, ang mga 1-bedroom unit ay halos 10 beses na mas marami kaysa sa mga 3-bedroom. Kaya hindi na nakakagulat na ang presyo ng mas malalaking apartment ay tumaas ng 7% sa ika-4 na quarter ng 2025 lang. Sinasabi ng mga broker na halos wala ng pag-asa ang paghahanap ng abot-kayang 3-bedroom. Ang kakaunting lumalabas sa merkado ay agad nawawala dahil sa mga bidding war. Hindi lang ito ang problema ng mga magulang. Kung may isang aspeto na naging mahirap dahil sa pagkakaroon ng maraming anak, ito ay ang sasakyan. Karamihan ng mga sasakyang may 4 na pinto ay pwedeng kabitan ng mga car seat. Para sa karamihan ng pamilya, ayos lang ito kahit may 2 silang anak. Pero kapag lumampas na doon, nagiging mahirap na ang sitwasyon. Ang mga pamilyang may 3 anak ay hindi pa nga itinuturing na malaki noong panahon ng mga boomer. Pero ngayon, wala na talagang sapat na infrastruktura para sa kanila. Ilan lang sa nangungunang 50 sasakyan sa merkado, kabilang ang Toyota Sienna, Honda Pilot at Volkswagen Atlas ang may kakayahang maglagay ng 3 car seat sa likurang upuan. Mukhang malabo ang 3 car seat, maliban na lang kung sunod-sunod ang mga anak ng pamilya. Lahat ito ay para sa kaligtasan, pero sabi ng iba, sobra na raw ito. Maraming tao ang naguugnay ng car seat sa mga sanggol at maliliit na bata, pero magugulat ka kung gaano karaming estado ang may regulasyon tungkol dito. Sa New Jersey, nakilala bilang isa sa mga estado na pinakamaingat sa kaligtasan, may mahigpit na mga regulasyon na naglalagay sa maraming bata sa booster seat ng mas matagal kaysa inaasahan. Hanggang sa edad na 2, kailangang nasa rear-facing na car seat ang mga bata na may 5-point harness. Pero kahit hanggang 8 taong gulang, kinakailangan pa ring nasa forward-facing na upuan o booster ang mga bata. Ang kakulangan ng espasyo para sa 3 car seat sa likod ay hindi mukhang malaking issue kapag iniisip mong mga sanggol at maliliit na bata lang ang gumagamit nito. Ang pagkakaroon ng 3 anak sa loob ng 5 taon ay medyo bihira na ngayon, pero mas malaking alalahanin ito kapag kailangan mo ng espasyo hanggang sa paglaki ng mga bata. Biglang nagiging mabigat ang ideya ng pagbili ng panibagong sasakyan para magkasya ang lumalaking pamilya o kaya naman ay ipinapapaliban nila ang pagkakaroon ng isa pang anak. Ito ang tinatawag na minivan tax at tunay itong may epekto. Ipinapakita ng mga pag-aaral na mula noong 1977 ang pagdami ng mga batas na nagtataas ng edad para sa paggamit ng car seat ay aktibong nagbaba ng bilang ng mga ipinapanganak sa mga estadong ito. Kapag ang isang babae ay may 2 anak na nasa edad na kailangan ng car seat sa isa sa mga estado na may mas mahigpit na regulasyon, 0.73 percentage points ang ibinababa ng posibilidad na magkaanak pa siya ng pangatlo. Ibig sabihin nito, may pagbaba ng humigit kumulang 8,000 na kapanganakan bawat taon. Sa kabuuan, may tinatayang 145,000 na mas kaunting kapanganakan mula noong 1980 at lalo pang bumibilis ang prosesong ito. 70% ng pagbaba ay nangyari mula noong 2000. Palala ng palala ang hirap ng pagkakaroon ng malaking pamilya, kaya marami ang pinipiling wag na lang magdagdag ng anak. Pero kahit ayusin natin lahat ng batas sa zoning at regulasyon sa car seat bukas, may isa pang problema. Kailangan munang magkakilala ang mga tao sa simula pa lang. Noon, wala talagang ibang pagpipilian kundi lumabas at makipagkilala ng personal. Ang pakikipag-date noon ay nagsisimula sa pagpapakilala ng sarili sa isang tao sa eskwelahan o pampublikong okasyon, mag-aayos ng date sa publiko at saka malalaman kung may koneksyon kayo. Pero ngayon, kaya na ng mga tao na bumuo ng koneksyon at tapusin ito kahit hindi pa sila nagkikita ng personal. Lahat ng ito ay dahil sa mahiwagang maliit na rektangulo sa ating mga bulsa. Dahil sa smartphones, lahat ay may access sa mga dating app anumang oras. Para sa marami, ang paggawa ng koneksyon o pagtanggi dito ay kasing dali lang ng pag-swipe pakaliwa o pakanan. At dahil dito, nababawasan ang saya para sa lahat. Malaki ang ibinaba ng bilang ng pagtatalik sa kabuuan. Ang mga Amerikanong adulto ngayon ay nakikipagtalik ng 9 na beses na mas konti kada taon, bumaba sa 54 mula sa dating 63. Pero, ang mga numerong ito ay malaki ang epekto ng mga mag-asawa. Para sa mga kabataan na hindi pa nagkaroon ng pagkakataong makipag-date sa totoong buhay, mahirap makahanap ng tamang tao na makakabuo ng koneksyon at makapagsimula ng ganitong siklo. Nagiging sunod-sunod na mga napalampas na pagkakataong makakonekta sa ibang buhay. At kahit para sa mga nakahanap ng tamang kapareha, nagiging laro na lang ng Netflix and chill ang buhay. Pero walang chill. Puno na ng sagabal ang buhay ngayon at ang smartphone ay parang tabak na may 2 talim. Bawat minuto ng bawat araw, binabaha tayo ng impormasyon, mga abiso at mga makukulay na alok para sa aliwan.
Noon, maaring umuwi ang magkasintahan at mag-enjoy sa presensya ng isa't isa. Pero ngayon, kanya-kanya na sila ng mundo kahit magkasama sila. Maaring magkasintahan sila pero may kanya-kanya silang algorithm na nakaayon sa kanila at madalas mas malakas pa ito kaysa sa sexual na atraksyon. Nagiging krisis na ito at napapansin na ng mga gobyerno. Ang South Korea ay isa sa may pinakamababang birth rate sa buong mundo na nasa 6.69, malayong mas mababa sa antas na kailangan para mapanatili ang populasyon. Ito ay dahil sa maraming kaparehong dahilan tulad ng sa US, kabilang na ang kultura na nakatuon sa teknolohiya. Pero may kinalaman din ito sa sobrang kompetitibong kapaligiran sa akademya at sa trabaho sa bansa. Kadalasan, ginugugol ng mga tao ang halos lahat ng kanilang oras sa pagsusumika para magtagumpay. Kaya kaunti na lang ang natitirang oras para manligaw o maghanap ng kapareha. Marami sa mga salik na nakakaapekto sa US tulad ng mataas na presyo ng pabahay ay mas matindi pa rito. Dahil dito, maraming analyst ang itinuturing na ang mabilis na pagbaba ng birth rate ay isang banta sa pag-iral ng bansa. Nauubusan na ng opsyon ng gobyerno kaya't basta na lang nila ibinubuhos ang pera sa problema. Noong 2022, ang South Korea ang may pinakamababang fertility rate sa buong mundo, 0.78 na anak kada babae. Halos isang katlo lang ito ng 2.1 na kinakailangan para mapanatili ang dami ng populasyon. Dahil sa tumatanda ng populasyon at nalalapit na krisis sa pensyon, nais ng gobyerno na mag-invest ng malaki para hikayatin ang mga kabataan na isaalang-alang ang pamilya bilang mahalagang bahagi ng kanilang kinabukasan. Mahigit $200 bilyong na ang na-invest sa mga programang layuning pataasin ang birth rate. Pero may makakaabot ba sa ugat ng problema ang alinman sa mga ito? Kasama sa ilan sa mga bagong inisyatiba ang higit sa pagdodoble ng buwanang allowance para sa mga bagong magulang mula 300,000 won hanggang 700,000 won, mga $500 kada buwan. Pero pagsapit ng 2024, tumaas na ito sa 1 milyon won o $770. Hinikayat ang mga kumpanya na magsagawa ng mga baby fair para i-advertise ang kanilang mga produkto sa mga bagong magulang at mga potensyal na magulang. Ito ang fertility Hail Mary ng Timog Korea. Hindi ito nagtagumpay. Patuloy na bumaba ang birth rate. At kung tatanungin mo ang mga tao mismo, parang nagtatapon lang ng pera ang gobyerno dahil sila rin ang sumisira sa sarili nilang mga plano. Relatibong hindi pa rin bukas ang Timog Korea sa mga hindi tradisyonal na pamilya dahil karamihan ng mga benepisyo ay para lang sa mga tradisyonal na mag-asawang lalaki at babae na may mga anak. Dahil dito, maraming pagkakataon na pumalpak ang prosesong ito. Para sa ilang tao, parang masaya at biglaang pangyayari pa rin ang pagkakaroon ng anak. Pero mabilis din silang namumulat sa kabilang mukha nito. Isa itong napakalaking desisyon na magbabago ng buhay at may kasamang mabigat na gastusing pinansyal at mga estratehikong desisyon na hindi mo pwedeng takasan. Para sa maraming mag-asawa, may mga sunod-sunod na hakbang na kailangang pagdaanan muna. Una, lalabas ka at makikipag-date, hahanapin mo ang tamang kapareha, tapos pareho kayong magiging matatag sa inyong mga karera hanggang sa kaya nyo ng tustusan ng pagkakaroon ng anak. At doon pa lang kayo magsisimula kung hindi kayo maunahan ng panahon. Hindi maintindihan ng mga boomer at Gen Xer kung bakit hindi ginagaya ng mga bagong henerasyon ang ginawa nila. Pero ang totoo, wala na ang mundong kinalakihan nila. Isa sa mga dahilan kung bakit posible noon ang malalaking pamilya ay dahil may tradisyonal na estruktura ng pamilya. Si tatay ay may mabigat pero regular na full-time na trabaho, kadalasan ay iisa lang sa loob ng 40 taon. Si nanay naman ay nananatili sa bahay at nag-aalaga sa lumalaking mga anak. Pero ngayon, 20% na lang ng mga pamilya ang may magulang na full-time sa bahay at karamihan dito ay nasa mga probinsya. Sa mga lungsod, halos kailangan na talaga ang sambahayang may dalawang kumikita kahit wala pang mga anak. Ang dalawang kumikitang magulang ay nagpapataas ng kita pero malaki ang nagbabago sa takbo ng buhay dahil nagkakaroon ng mga oras na wala ni isa sa mga magulang ang available. Nagbago na ang mundo at ang pamilya ang talagang nakakaramdam ng epekto nito. Madaling sisihin ang ekonomiya sa bumababang populasyon. Isa itong issue pero hindi ito ang ugat ng problema. Ang mga patakaran at regulasyon ay parang naging hudyat ng katapusan para sa mas malalaking pamilya. Ang pagkakaroon ng isang anak ay parang napakalaking tagumpay na. 2 ay parang napakalaking responsibilidad. 3 ay parang bundok na hindi na kayang akyatin. Para sa karamihan ng mga mag-asawa, hindi na nila susubukang akyatin ang bundok. Uupo na lang sila sa paanan at makukontento na sa kung anong meron sila. Ang bumababang rate ng populasyon ay isang seryosong krisis. Pero gaano nga ba kalala ang mangyayari kung wala nang ipinapanganak? Panurin ang Paano kung walang ipinanganak na sanggol sa loob ng isang taon para malaman ang nakakakilabot na katotohanan o i-click ang video na ito.